Is- Good morning po sa inyong lahat. Good morning din po, Father. Pakibati po ang katabi natin. Good morning. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo para maganda yung kanyang morning, you look great. Wow. You look great. Alam nyo sa Tagalog, parang ano yung ganito yan eh, ang galing mo. You look great. Ang galing mo. Kaya sinasabihang magaling ang isang tao dahil may naipakita, dahil may naibigay siyang maganda, dahil may naibigay at naipakita siyang mabuti. Kaya sinasabi natin, ang galing mo. You're great. Kung babalikan ho natin mga kapatid, and be honest, huwag kayong mahiya. Kung meron naman talaga, kung wala, huwag kang magpanggap. Ilan kaya sa atin dito ang nakatanggap ng award nung elementary tayo? Nakatanggap ba kayo ng award nung elementary? Pwede ko bang itanong, sino sa inyo nakatanggap ng award nung elementary siya? Taas nga ang kamay. Taas ang kamay. Oh. Sino nakatanggap ng award nung high school? Taas ang kamay. Umonti na kasi nagbubulakbol na. No? Wala na. No? May mga nakatanggap ng award nung college, mga nakatanggap ng award sa opisina, nakatanggap ng award sa community, nakatanggap ng award sa simbahan. Diyos ko, hindi ko makakalimutan. Sa isa kong dating assignment, nagbigay kami ng service award. Mukhang napasama pa, nag-away-away lalo. Mas matagal pa ako doon eh, bakit yun ang nabigyan? Award. Alam nyo, hindi masama. Walang masama na maging magaling tayo sa buhay. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Na tayo ay nagpapakahusay, nagpapakagaling tayo habang nabubuhay pa tayo. You can be better. You can do more. Yan ang gusto ng Panginoon. Basta huwag kang lagi nagkukumpara sa iba. You can be simply the best in your own way. In your simple way. Gusto ng Diyos yan. Basta magaling tayo sa tamang bagay. Magaling ka sa mabuting bagay. Hindi ka magaling sa kalokohan. Hindi ka magaling sa kasamaan. Iba yung ang galing mo, sadyang ka magaling. Ano yung madalas sabihin sa'yo? Ang galing mo o diyang ka magaling? Saan? Kailan sila huling nagalingan sa'yo? Alam niyo ho, nung kinder ako, no? Yung aking unang tatay, siya ang PTA president do sa aming school. Kinder ako noon. Na ang bukod tangi yata niyang malaking project ay yung nagpagawa siya ng swimming pool sa likod ng classroom namin na parang isang bata lang ang pwedeng lumangoy sa liit. No? Pero yun ay proud na proud siya. Yung swimming pool na yun, pero magang namatay ang daddy ko, yung una kong tatay, kinder lang ako. Di ko alam kung yun yung kinamatay niya rin pagpapagawa ng swimming pool. Pero alam mo ninyo, hindi makalimutan ng mga tao yon. Hindi nila makalimutan ang kagustuhan niyang mapasaya kaming mga bata noon. At ito po ang paalala muna sa ating ikalawang pagbasa muna tayo. Ito yung paalala sa atin ni Santiago. Makinig po tayo. Walang kadakilaan sa kadamutan. Walang mabuting maidudulot ang mag-aagawan, ang mag-uunahan tayo. Dakila ang isang samahan, dakila ang isang pagsasama na may mabuti at tapat na hangarin sa isa't isa. Hindi kalaban, hindi kaagaw ang turing mo sa iba, kundi kapwa. Kapwang nirerespeto, kapwang hinahatian, kapwang tinutulungan. Again, walang kadakilaan sa kadamutan. Huwag mong ibilang ang sarili mo sa mga sinasabi ng unang pagbasa natin na masasamang tao. Huwag. Nagkakamali, oo. Pero huwag mong kalilimutan, hindi ka likas na masamang tao para maging hadlang ka sa pagsasabi nila ng totoo. Para maging balakid ka sa pag-iisip nila ng tama.
para maging panira ka sa isang mabuti nilang ginagawa. Yan ang sabi ng unang pagbasa. Hindi ka masamang tao. Huwag mong ibilang ang sarili mo sa masasamang tao na nagiging hadlang sa katotohanan, sa kabutihan ng iba. At babala sa mga taong nagpapakasama. Babala sa mga taong pinipiling maging masama. Huwag mong isisisi sa ibang tao kung bakit ka masama, ha? Huwag mong laging tinuturo yung iba kung bakit masama ka. Para sa mga taong pinipiling maging masama, huwag mong susubukan ang hangganan, ang limitasyon ng kabaitan ng mga taong matuwid. Huwag. Dahil lang sabi ng unang pagbasa, Diyos ang kanilang kakampi. Diyos ang magtatanggol at kikilos para sa kanila. Kaya kung ikaw naman ang nagpapakabait, kung ikaw naman ang nagpapakabuti at napapalibutan ka ng mga taong nag-e-enjoy, magpakasira at magpakasama, sabi ng unang pagbasa, huwag mong papatulan, huwag mong papantayan, huwag mong hihigitan. Tinatapatan ng maraming dasal at mabuting asal ang mga taong ganyan. Kaya nga, may isang maganda akong salitang natutunan nung nagpunta kami sa Zamboanga. Last year, nagatid kami ng tulong sa mga badyaw. Alam nyo, one word, padayon. Just go on. Marami mang nagiging balakid, marami mang sumusubok sa daan mo patungo sa kabutihan, just go on. Magpadayon. Tuloy lang. Kaya nga mga kapatid, sa ebanghelyo natin, sa tulong ng mga bata, na tinuturing noon, ang mga bata noon, hindi lang yung mga may sakit, hindi lang yung mga babae. Ang mga bata noon ay tinuturing na walang kakayahan. Walang magagawa, wala pang alam. In our gospel, pinapaalala ni Kristo sa mga alagad at sa ating lahat na ang kadakilaan ay hindi laging nakasalalay. Ang kadakilaan hindi laging nasusukat sa nagagawa mo at naibibigay mo sa ibang tao. Ang kadakilaan ay makikita rin sa mabuti at tama mong pagtanggap sa ibang tao. Sabi ni Kristo, anuman ang gawin mo sa iba, lalo na sa pinakamaliit, ay ginawa mo sa akin. Kapag marunong tayong tumanggap sa mga taong mahihina, maliliit, may sakit, kahit makasalanan, nandun ang kadakilaan. Sapagkat ang tinatanggap natin ay ang Panginoon. God is our true greatness. Walang kadakilaan kung wala ang Diyos sa buhay natin. Hindi laging title, position, ranking, amount matter. Attitude, manner, matter. Kaya sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang, mga kapatid, huwag tayong titigil maging magaling sa mga bagay na itinuturo, na ipinakita sa atin ni Kristo para sundin at gayahin natin. Basta, dapat, tama, mabuti ang layunin ng lahat ng iniisip, sinasabi, at ginagawa natin. Huwag kang nagmamagaling na hindi marunong kumilala at tumanggap sa alam at meron at kaya rin ng iba. Greatness is not only what we give, but greatness is also how we receive. Be simply the great. Amen. We all stand.